Matatayog na mga establishmento, maraming pasilidad, patag at malawak na mga kalsada. Ito ang karaniwang unang naging basihan ng kaunlaran ng isang bayan. Kada taon, trilyon-trilyon ang ginagastos ng pambansang pamahalaan ng Pilipinas para sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa, sa ilalim na rin ng Build Better More program ng gobyerno. Ang pondong ito inilaan para sa rehabilitation, repair at pagbuo ng mga bagong kalsada, tulay, railways at iba pa para sa layuning national development. Dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro, isa sa mga naging prioridad ng provincial government ang pagpapatayo at pagbuo ng mga infrastructure projects na magiging kapaki-pakinabang para sa mga mamamayan sa loob ng mas mahabang panahon. Sa loob nga ng 6 na taon, pinupog ng kasalukuyang administrasyon ang pagpapatayo ng mga infrastructure projects sa layuning mapaangat hindi lamang ang sektor ng transportasyon, kundi maging ang sektor ng edukasyon, kalusugan, turismo at ekonomiya ng lalawigan. Mula nang mahalal sa pagkagobernador ng Occidental Mindoro noong 2019, higit na pinagtuunang pansin ni Governor Ed Gadiano ang infrastructure development ng probinsya. Mula sa nasabing taon, bumalo na sa 1.97 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure projects na nasimula at naipatayo sa lalawigan. Malinaw ang ambisyon GovEd pagdating sa infrastructure development ng probinsya, ang mapaaluan ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng paglalapit ng mga serbisyo ng pamahalaang pandalawigan sa pamamagitan ng mga farm-to-market routes at iba pang road and bridge works, gayon din ang pagpapatayo ng dagdag na mga ospital sa buong Occidental Mindoro. Si Governor Ed kasi, umiikot talaga yan sa buong probinsya. Isa nga, yung hindi pa namin nararating niya eh. May mga lugar na malalayo, halos hindi nararating na. So nakikita niya yung kailangan doon sa mga lugar na yun. At yun ang mga naging priorities niya. May mga lugar na talaga malalayo, nilalakad niya yun. Yung mga lugar yun, may mga kinikwento pa nga siya na mayroong isang proyekto kami na nilakad nila ng 7 hours. Isa yun, yung pagiging masipag niya kasi talagang nararating niya lahat na may mga pangangailangan. So, siyempre, pagka gano'n naman, magre-request sa kanya, yung mga mamamayan, and then narating niya man na yung lugar, napunta niya, alam niya ang kailangan. So, nagagawa namin. Ngunit kahit sa isang first-class province, hindi rin naging biro para sa provincial government ng Occidental Mindoro ang pagsisiguro na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang lahat ng mga proyekto sa lalawigan. Sa higit 2 bilyong pondo kasi ng lalawigan para sa fiscal year 2025, 20% lamang nito ang nakalaan para sa development fund. Tinatayang 400 hanggang 500 milyong piso na hahatiin para sa iba't ibang priority projects ng probinsya. Maliwanag ng Local Finance Committee ng Occidental Mindoro, kung tutuusin, hindi talaga sapat ang pondo ng provincial government para tustusan ng sari-saring development projects sa probinsya. Hamon man ito para sa lalawigan, masusing pagpaplano at epektibong koordinasyon naman ang naging susi ng provincial government upang gawing epektibo ang paggastos ng lalawigan at masiguro na angkop na nailalaan ng mga pondo ayon sa priority programs nito. Automatic kasi doon sa total budget na meron yung 20% development fund na andun yung infrastructure project. So automatic, meron kang pondo na babudgetan. So yun yung mga pinaprioritize naman ni Go based dun sa sinabit na Provincial Engineering Office namin na nakalagay dun sa AIP. Before na i-bid yan, automatic talaga may nakapondo na. Ang basihan ng pagbabudget ay plano. So, ang pinaka-basic principle po ng pagbabudget ay wala po sa plano, ipinilagay ang budget. So, what we do po ay yung lahat po ng sources ng probinsya, lokal man siya o halit po sa national, tinatawag national allocation, ay yun po pinagpaplanuhan kasama po kapag sa pagbabalakas ng financial political ito yung apat. Pag inaprobahan, yun po ang lahat ng ginagawa po namin ay for approval ni Go. So, kung ano po yung resources, itatama po namin sa plano, yun po yung budget ng probinsya. Patunay ang mga pagkilalang natanggap ng probinsya ng Occidental Mindoro pagdating sa financial administration at expenditure sa kakayahan ng lalawigan na maitalaga at maggastos ng naaayon ng pondo at resources na mayroon ng probinsya. Kinalala rin ng LFC ang kahalagahan
ng matatag na koordinasyon sa pagitan ng lahat ng kawani ng provincial government ng Occidental Mindoro sa pangunguna ng punong lalawigan na personal na pinangangasiwaan ang aspektong ito ng lalawigan. Bukod pa ito sa pinapairan transparency ng gobyerno sa mga residente ng probinsya. Talagang hands-on siya sa pagpaplano, sa pag-budget, ma-attend po siya ng meeting, sa budget hearings, ma-attend po talaga siya. So, yung direction doon sa development, sinasabi ni Sir Tons kanina, talagang siya po mismo yun. Kasama na. Siya mismo nag-guide. In a way, yung people's participation in planning, budgeting, tuloy-tuloy na yan sa execution. So yun doon, yun ang sasabi. I-encourage si government participate kayo sa governance. Sa kabila ng usapin sa pondo, hindi rin pamamarisan ang naging estratehiya ng punong lalawigan upang matustusan at mapunan ng mga pangangailangan pagdating sa infrastructure development. Kabilang na rito ang outsourcing at mas maigting na pakikipag-ugnayan sa pambansang pamahalaan na nakatulong upang mas mapabilis ang pag-asenso at pag-unlad ng probinsya sa aspektong ito nang hindi kinakailangang mangutang o mag-loan. Time ni Gob, mahilig kasi siya sa sa outsourcing. So mula nung siya dumating, ang dami namin naging proyekto from national government, katulad ng DILG, DOH, Tourism, DA. Yun yung mga laking namin proyekto nung dumating ang gobernador. Lalo-lalo na yung sa DILG. Pilit niya muna kayanin doon sa kung ano man yung nandyan. At sa tingin ko naman, sa sipag niya, dahil nga meron siyang outsourcing, marami kaming nagagawa. Kaya rin naman pala. Kasi hindi ko lang madetalyo, pero malaki yung din niyang utang ng probinsya. At alam ko next year bayad kami. Sa kasalukuyan, mayroon ng 43 major buildings ang naipatayo sa lalawigan sa ilalim ng liderato ni Gadiano. Saklaw dito ang mga courts, evacuation centers at iba pa. 13.2 kilometers na rin ng farm-to-market roads ang nakumpleto na. Bukod pa sa 39.9 kilometers na sementadong kalsada at 3 bagong tulay sa mga remote areas. Kung susumahin, nakumpleto na ng lokal na pamahalaan ang 60 hanggang 70% ng mga provincial roads sa Occidental Mindoro. Mayroon na rin kabuang 58 mga pampublikong pasilidad ang naisaayos gaya ng mga sa eskwelahan, ospital at mga opisina. Halos ka-graduate na ako dyan sa Magsaysay. Pag sinabi mong Laste, konkreto na yung 3.6 kilometers nila mula highway papuntang loob ng barangay. Pag sinabi mong Santa Teresa, kung dati puro rough road yan, ngayon konkreto na hanggang sa loob, layo-layo nun. Yung Kaguray na 3.6 kilometers, ngayon siguro mga 400 to 500 kilometers na lang, meters na lang, makukumpleto mo na yung connection from the highway to barangay. Sa nakalipas na 6 na taon, naging prioridad ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang mga health infrastructures. Sa kanyang huling termino, layo niya namang mas paunlarin pa ang sektor na ito upang maiangat din ang antas ng ekonomiya ng probinsya. Siga-siga ang naging puhunan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro upang maisakatuparan ang kaliwat-ka ng infrastructure projects na mayroon ngayon ng probinsya. Ang mga ospital, gusali, tulay at mga kalsada, iiwang legasiya ng kasalukuyang administrasyon. Mula rito sa Occidental Mindoro para sa EuroTV News, Nia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.